maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Miss Bella Carriazo, Philippine Star. Good morning, ma'am. Ma'am, bago yung main question ko, i-clarify ko lang yung statement mo last Thursday. Kasi last Friday, parang kinol yung attention ko ng DBM. Nung tinweet ko na kasama yung popondohan ng 1.3 trillion yung rehabilitation effort ng government. Samantalang, during yung press con, sinabi mo nga na prioridad ng government ngayon yung matugunan yung pangangailangan ng mga nasalanta. And nagulat ako bakit ako kinol ng attention ng DBM when in fact kasama yun sa pa-clarify nga po, ma'am. Ang binanggit po natin nung nakaraang Huwebes ay kailangan po na magastos ng mga ahensya na may pondo, program budget para sa fourth quarter ng 2025. Ito ay para tugunan at ito ay gastusin ng tama sa infrastruktura, sa health, sa education at mga direct subsidies. At hindi lamang po ito para tugunan ang mga nasalanta ng bagyo. So lahat po ito kasi po ito ay programmed budget po ng bawat ahensya. Ma'am, I understand kasi yung kaya nag-react ang DBM dahil nga na rin sa mga reaction ng netizens. Apparently may question do sa yung sa trust issue considering nga merong tayong corruption scandal. So assurance na lang ng Malacanang na magagamit ito ng tama at hindi lang pangako kundi tuto pa rin ng gobyerno na magagamit ng tama yung nalalabing pondo para sa 2025. Unang-una po, ang Pangulo nga po ang nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects at lumalabas na nga po ang iba-ibang issue about corruption. So, ang Pangulo po ang nagpapaimbestiga. Ang Pangulo pa po ba ang hindi tutupad para matugunan ang issue about corruption? Kaya nga po sinabi po natin mga nakaraang araw, dito din po sa briefing, na hindi po agad nagpapalabas ng pondo ang DBM dahil yun po ang utos ng Pangulo. Kailangan po na ma-justify bago magpalabas ng pondo. Thank you, ma'am. And my second question po, yung sa mga mayors na wala dito habang nangyayari yung ating mga kalamidad, ano po ang nakarating na ba to sa Pangulo at ano po ang kanyang naging reaction? Ito po ay natanong na kahapon at sinabi po nga natin na ito po ay under investigation. Ito po ay nasa pangunguna ni Secretary John Vic Remulla. So, hayaan po natin na gawin muna ang kanyang pag-iimbestiga. Pero sapat na po ba kung explanation? Kasi parang nagiging nagiging practice na ng mga officials na mag-travel kahit na sabihin nila na ito'y naka-schedule na at nabayaran na. Pero for sure, ma'am, government funds din ang ginamit nila para dito sa mga foreign trips na ito. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbestigahan po natin kung sila may kinakailangan na mapanagutan. Morning, ma'am. Follow-up lang po dun sa travel suspension ng DILG. Isabela Governor Albano still in Germany as per his interview with us last night at dinefend niya yung foreign travel niya and said that his vice governor was on the ground and that before he left for Germany, Isabela prepped for uwan naman. Kumbaga, Isabela could function and go on without him. What does the palace think about this? May opinion po ba ang president dito? Ito po ay hinahayaan na po sa pamumuno ng Secretary John Vic Remulla at ayon po sa DILG sa ngayon, ito po ay under investigation. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Sige, go. Ma'am, Kasi related Katrina topic, Domingo. we were told na some of the mayors were allegedly with Isabela Governor Rodito Albano in Germany. Ano po yung action na nire-review ng palace? Bakit po hindi sila nakasama doon sa initial list na nilabas ng DILG kahapon? Muli, ang pag-iimbestigan po ito ay iiwan muna sa pangunguna po ng DILG. At kapag ka po sila ay nakapag-report na si Secretary John Vic, tingnan na lamang po natin. Pero sa ngayon po, ito ay ibinibigay muna po natin sa kamay ng DILG. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, is the President satisfied with the preemptive measures enforced for Typhoon Uwan, given that yesterday nagpasalamat po siya sa mga first responders and he mentioned that those preemptive evacuations have made difference po this time? Yes, opo. Ang mga nangyayari po kasing kalamidad at sakuna, minsan hindi po talaga natin maiiwasan. At nangyayari ito nang hindi natin ginugusto. So, yung mga paghahanda po na ipinapakita ng mga agencies na nakakapagsagip ng mga tao mula sa peligro, nakikita po ng Pangulo ang magandang ginagawa ng ating mga ahensya. Sa tulad po ng nireport natin kahapon, 426 families ang nailikas agad. At ito ay naiwas sa anumang peligro. So malaking bagay po iyan. Hindi po natin maiiwasan na mayroon pong nasasawi,
dahil po sa kalamidad. Pero dahil po sa preemptive measures na ginagawa po ng mga ahensya po natin, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr., mas malaki po ang nagiging pagsagip natin sa ating mga kababayan. Ma'am, given po na may forecast din si Pag-asa na pwedeng bumalik si Typhoon Uwan, meron pa po bang directives ng Pangulo regarding this po? Ganun pa rin po, hindi pa rin po titigil ang ating mga ahensya, ang Pangulo, para maibigay agad ang tulong, maiwasan ang mga maaaring disgrasya sa ating mga kababayan. Nandun pa rin po ang mga preemptive measures dahil yun din po ang balita na maaaring bumalik. Ipagdasal po natin na sana hindi na. At ito na nga mga kababayan, kinumpronta po ng reporter ng Philippine Star itong si Yussi Claire Castro, no, patungkol sa kanyang mga naunang statement nung nakaraang mga araw, patungkol dito sa 1.3 trillion budget na punduhan para daw sa rehabilitation effort ng gobyerno, no, at prioridad nga daw po itong mga nasalanta ng bagyo, pero kinall out po siya ng DBM mga kababayan. At nagbe-base lang naman umano siya sa mga sinasabi rin ni Yussi Claire Castro doon sa kanyang mga press con mga kababayan, no. Itong si Bella Carriazo, no, reporter ng Philippine Star, ang nagtanong dito kay Yussi Claire Castro, no, na ipaliwanag itong pag-call out ng DBM sa kanya na itong 1.3 trillion na pondo para sa fourth quarter, no, ito yung natirang budget mga kababayan ng 2025 na para daw sa rehabilitation ng or effort ng government, no, para sa rehabilitation. At hindi lang po daw mga kababayan, no, sabi ni Yussi Claire Castro, hindi lang naman daw pala patungkol ito sa mga nasalanta ng bagyo mga kababayan, no, kundi lahat na pala ito mga kababayan, no. Ito yung program budget na natira para sa fourth quarter mga kababayan, huling quarter na po ito ng budget ng 2025 at para daw ito tugunan at gastusin para sa mga infrastructure, sa health at sa education, no, at sa iba pang mga direct subsidy na programa ng gobyerno mga kababayan. Hindi lang pala para sa mga nasalanta ng mga kalamidad mga kababayan. At tanong pa ng reporter kung paano nila ma-assure ng gobyerno, lalo na itong si PBBM, no, paano ma-assure ni President Marcos na itong 1.3 trillion na natirang budget para sa 2025 ay hindi makurakot mga kababayan, knowing dito po sa nangyayari ngayong talamak na korupsyon, no, mga kababayan. Hindi pa nga po nasolba itong corruption sa DPWH, itong mga budget insertion at ngayon itong 1.3 trillion na natira na lang mga kabayan sa 2025 budget. Paano nila ma-assure na hindi ito makurakot, hindi ito mapunta sa mga kurakot na politiko at opisyalis ng gobyerno. At sinabi ni Claire Castro na si PBBM nga daw yung nag-expose, no, nagsalita patungkol dito sa corruption sa flood control, kaya wala daw rason para hindi po siya paniwalaan mga kababayan. Sabi ni Claire Castro mga kababayan. So ganyan po yung trabaho niya, ipagtanggol yung Pangulo mga kababayan. At para naman sa aking opinion, no, dito sa mga sinasabi niya, hindi po talaga ako naniniwala or maniniwala dyan mga kababayan na ma-assure niya 100% na yung 1.3 trillion na budget na yan ay hindi makurakot, no, dahil hanggang ngayon ilang buwan na po ang nakalipas simula sa kanyang pag-expose nyo dyan sa mga corruption sa flood control pa lang, wala pa pong nakasuhan mga kababayan, wala pa pong nakulong na mga kurakot na mga opisyalis, no, ng gobyerno. Dito sa DPWH hanggang lang sila imbestiga dito sa pagdawit kay Saldico at kay Martin Romualdez, wala pa rin pong aksyon ng gobyerno mga kabayan, wala pa po silang naipakulong. Kaya paano pa tayo maniniwala, no, ng mga ordinaryong taong bayan dito sa kanyang mga sinasabi na hindi makukurakot yung 1.3 trillion, no, na natira na lang na budget ng 2025. So imposible mga kababayan, no, pagkansela pa nga lang sa passport ni Saldico, hindi pa nagawa ng gobyerno mga kabayan, kung saan kayang-kaya namang gawin yan yung presidente kung isang mando lang yan mga kababayan, no, na pauwiin yan si Saldico, kayang-kaya yan. Yung mga aliporis niya dyan sa baba ay gagawin niyang utos niya, pero wala pong ganyan mga kababayan dahil wala pong aksyon talaga. Kumbaga puro sat-sat lang naman po yung gobyerno ngayon dito sa kanilang investigation mga kababayan, yung ICI at kung ano pa yung mga ahensya ng gobyerno dyan na nag-iimbestiga dito mga kababayan. Hanggang dito lang po sila, no. Maski yung panawagan ni Chavit Singson na puntahan doon sa Ilocos Norte, no, kasi maraming mga ghost project at mga substandard project ng mga flood
flood control doon sa mismong distrito ni Congressman Sandro Marcos ay hindi pa po pinuntahan ng ICI mga kabayan. So talagang yung pinupunteriya lang talaga nila itong mga kalaban nila sa politika, particularly po mga kabayan dito sa Davao, no? Dahil inuna pa po nilang puntahan itong Davao, particularly itong distrito ni Congressman Pulong Duterte kaysa doon sa Ilocos Norte na nauna pong sinabi yan ni Chavit Singson, no? At nagpadala na nga po siya ng mga investigador doon at nakita yung mga flood control doon ng mga substandard at may mga ghost project pa di umano, no? Mismo sa distrito ni Congressman Sandro Marcos yan mga kababayan. So makikita natin halatado naman talaga na hindi po talaga sila seryoso, no, na pasagutin or pananagutin para ikulong itong mga magnanakaw mga kababayan. Biro mo, hindi po mga barya-barya lang itong mga nawawalang budget sa gobyerno mga kababayan, no? Pera ng taong bayan ang winawaldas ng mga iilang politiko. Sila lang po yung nakinabang. Sila yung talagang yumama ng husto, nakabili ng mga ari-arian, mga helicopter, mga private jet, mga lupa at kabahayan mga kababayan. Hindi lang po dito sa Pilipinas kundi maging ibang bansa, no? Sa ibang bansa ay nakapagpundar na po yan sila mga kababayan. Mantakin mo itong si Saldico, no, na nagtatago ngayon, hindi pa talaga nila pinauwi. Samantalang yung kalaban nila or pagkalaban nila yan sa politika ay mabilis pa sa alas 4 yan pinapauwi nila, pinapakansilan na yan mga kabayan yung passport at kung ano-ano pang effort ng gobyerno ng Pilipinas para mapabalik, no, dito sa Pilipinas, kagaya ng ginawa nila kay Arnie Tives. Pero kay Saldico ay tahimik sila mga kabayan, no. Hinahayaan lang nilang magstay doon, magtago itong si Saldico dahil siguro baka pag naipit nga itong si Saldico ay mapilitang magsalita at maituro itong mga mas mataas pa sa kanya mga kabayan, no, dito sa gobyerno. So ano po masasabi niyo dito sa pagkumpronta, no, dito ng reporter ng Philippine Star dito kay Claire Castro at dito sa kanyang sinasabi na ina-assure ng gobyerno ni PBBM na hindi po makukurakot itong 1.3 trillion budget na natira na lang mga kabayan para sa fourth quarter, no, ng 2025. So ano po masasabi niyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.